Ang hangin sa loob ng sasakyan ay tila unti-unting naubos, hindi dahil sa sira ang pampalamig, kundi dahil sa bigat ng presensya ng taong kasama ko. Nakaupo ako sa unahan, tahimik at nakatingin lamang sa daang binabagtas namin patungo sa kilalang sentro ng kalakalan sa malaking lungsod. Katabi ko ang aking asawang si Anton. Ang kanyang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, habang ang isa naman ay nakapatong sa aking hita. Sinusubukang iparating na nandiyan lamang siya. Ngunit ang kanyang dampi ay malamig. Ang kanyang mapalat ay malambot, mga kamay ng isang laking yaman na kailanman ay hindi nakaranas ng matinding pagbabanat ng buto upang mabuhay. Sa likuran namin, ang kanyang ina na si Doña Carmen at ang nakababata niyang kapatid na si Sofia ay walang tigil sa pagpapalitan ng kwento. Pinag-usapan nila ang mga bagong labas na mamahaling gamit at mga kasuotang gawa ang mga tanyak na mananahi sa ibang bansa. Ang pabango ni Doña Carmen ay napakatapang, isang amoy na sumisiksik sa aking ilong na tila sinasadyang takpan ang anumang baho ng kanilang pagkatao. Ang gintong pulseras ni Sofia ay walang tigil sa pagkalansing sa bawat kumpas ng kanyang kamay. Isang tunok na nagpapaalala sa akin ng makadena ng isang bilanggo. Bawat tawa nila ay may halong pagyayabang. Bawat salita ay tila sinadyang iparinig upang ipaalala sa akin kung saan ako nagmula. Ako si Tala. Isang babaeng lumaki sa ampunan, walang sariling pamilyang matatawag, at kinailangan pang maksunong ng kilay upang makatapos ng pag-aral sa tulong ng gakawang gawa. Sa loob ng maraming taon, kailangan kong magtiis sa mga pinaglumaang damit, makipag-agawan sa kakarampot na rasyon ng pagkain, at mag-aral sa ilalim ng andap-andap na ilaw ng poste sa kalsada. Ngayon, naghahanap buhay ako bilang isang taga-disenyo gamit ang computer. Nang pagkasalan ko si Anton 3 taon na ang nakalilipas, inakala ko na magkakaroon na ako ng pamilyang buong pusong tatanggap sa akin. Ngunit isang malaking pagkakamali ang umasa. Para sa mata pobreng si Doña Carmen, ako ay isang malaking sumpa, isang putik na sumira sa malinis at tanyak na pangalan ng kanilang angkan. Ang bakasyong ito ay binalak ni Anton upang daw makayos kami at maging malapit sa isa't isa, ngunit sa bawat minutong lumilipas, alam kong isa lamang itong pagpapanggap. Anton, siguraduhin mo lang na ang otel na tinutukoy mo ay hindi nakakahiya. Alam mong hindi ako sanay sa mga lugar na amoy alikabok at walang maayos na mga tauhan. Hindi dapat masayang ang bakasyong kong ito. Wika ni Doña Carmen. Ang boses niya ay may tining ng pagmamando, tila isang reyna na nagbibigay ng utos sa kanyang alipin. Ina, huwag po kayong mag-alala. Ang kinuha ko ay ang pinakamagarang silit nila. Tanaw mula ron ang buong lungsod at kumpleto sila sa lahat ng luho. Tiyak na magugustuhan ninyo ito ni Sofia. Sagot ni Anton. Bakas sa kanyang tinig ang pagnanais na makuha ang pag-aprobang kanyang ina. Minsan ay napapaisip ako kung kailan siya titigil sa pagiging isang sunod-sunurang bata sa ilalim ng paldang kanyang ina. Narinig ko ang pilit na pagtawa ni Sofia. Napakamahal siguro niyan, kuya. Mabuti na lamang at ikaw ang naglabas ng salapi. Kung asa tayo sa asawa mo, marahil ay sa tabing kalsada lamang tayo matutulog o kaya sa paupahang maraming surot. Ang nasalitang iyon ay parang mga matatalim na patalim na tuwirang ibinaon sa aking dibdib. Wala akong may sagot. Ibinaling ko na lamang ang aking paningin sa aking mga kamay na nakapatong sa aking kandungan. Wala akong suot na mamahaling singsing maliban sa aming singsing sa kasal. Walang kumakalansing na alahas sa bawat galaw tulad ng kay Sofia. Pinisil ni Anton ang aking hita ng mas mariin. Sofia, bawas-bawasan mo ang tabas ng iyong dila. Asawa ko si Tala at dapat mo siyang igalang, saway ni Anton, ngunit hindi sapat ang talim ng kanyang paninita upang patigilin ang kanyang kapatid. Naglaming pa ang tono ni Sofia. Kuya naman, nagbibiro lamang ako. Masyado naman kayong seryoso. Alam kong naiintindihan ni Ate Tala na pawang katuwaan lamang iyon. Hindi ba, ate? Huminga ako ng malalim at pilit na bumuwang ng isang maliit na ngiti kahit hindi nila nakikita. Walang anuman iyon, Sofia. Sanay na ako. Makalipas ang ilang sandali, pumasok ang aming sasakyan sa isang napakalawak na tarangkahan. Ang gusali ay pagkataas-taas. Ang dingding ay halos gawa sa makapal na salamin na sumasalamin sa kulay kahel na kalangitan ng hapon. Bago pa man tuluyang huminto ang sasakyan, 4 na tauhang nakasuot ngang makikinang na uniforme ang nag-abang sa amin. Mabilis nilang pinagbuksan ang pinto sina Doña Carmen at inasikaso ang pagkarami-rami nilang bagahe. Pagbaba ko, napalibutan agad akong ngamoy nga mahaling pabango at mungga sariwang bulaklak na nagmumula sa loop. Ang sahig nga malawak na bulwagan ay gawa sa pinakapinong marmol na tila salamin sa kinang. Ang mailaw sa kisame ay tila mga luhang kristal na namuo at nangining upang salubungin ang mga Diyos at Diyosa ng lipunan.
Naglakat ng mataas ang nusi na Doña Carmen, hindi man lang tinitingnan ang matauhang bumabati sa kanila. Umakbay sa akin si Anton, sinusubukang palakasin ang aking look. Maganda ba rito, Sinta? Sana ay masiyahan ka, bulong niya sa akin. Tumango lamang ako bilang sagot. Lumapit kami sa isang mahabang hapag na gawa sa maitim at mamahaling kahoy. Dito nagaganap ang pagpapatala ng mapanauhin. Maraming nga tagatanggap ang abala, ngunit napansin ko ang isang babaeng nakatayo sa gitna. Ang kanyang pangalanan sa dibdib ay may nakaukit na salitang Mayumi. Mayos ang pagkakapusot ng kanyang itim na buhok at mayroon siyang proporsyonal na ngiting hindi nawawala sa kanyang mga labi. Magandang hapon. Ako si Anton, narito ako upang kunin ang nakalaang pinakamagarang silit para sa aking pamilya, matikas na pagbati ni Anton. Magandang hapon po, Ginoong Anton. Ikinagagalak po namin ang inyong pagdating. Sandali lamang po at aking titiknan ang aming talaan, tugon ni Mayumi. Mabilis na naglaro ang kanyang nga daliri sa tipaan ng kanyang makina. Tahimik akong nakmamasid sa kanyang likuran. Walang anuman sa umpisa, ngunit nang tumutok ang mga mata ni Mayumi sa tabing ng computer, may isang bagay na nakbago. Ang kanyang ngiti ay biglang nanigas, maging ang kanyang pahinga ay tila nahintoeng ilang saglit. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang mga detalye ang aming pagpapatala. Mabilis siyang kumurap at pilit na ibinalik ang ngiti sa kanyang muha. Ngunit nabigo siyang itago ang pangingini ang kanyang mga labi. Tumingin siya ng palihim kay Doña Carmen na sama oras na iyon ay abala sa pang-asar sa isang rebulto malapit sa amin. Pagkatapos, dumapo ang kanyang mga paningin sa akin. Nagtama ang aming mga mata. Hindi ito isang ordinaryong tingin. May halong labis na pagkabigla at matinding takot sa kanyang mga balintataw. Parang gusto siyang sumigaw ngunit pinipigilan niya lamang ang kanyang sarili. Mabilis niyang ibinalik ang atensyon sa gawain at tumikim. Nakalagay po rito na kumpirmado na ang inyong silit, 713. Narito po ang inyong tarhatang susi na nakapaloob sa sobre, wika ni Mayumi. Kinuha niya ang isang itim na sobre ngunit pansin ko ang panginginig ng kanyang nga kamay. Bago niya tuluyang inabot ang sobre kay Anton, tumingin muli siya sa akin. Ang tingin na iyon ay may kasamang matinding pakiusap na hindi ko matukoy kung para saan. Parang isang taong nalulunot at naghahanap ng sinumang maaring makabot ng kamay. Nainip na lumapit si Doña Carmen. Ano ba namang kabagalan ito, Anton? Hindi na ako makapaghintay na mayunat ang aking mapa. Bilisan mo na at nang makapagpahinga na tayo. Opo, Ina. Eto na po. Kinuha ni Anton ang sobre. Maraming salamat sa iyo. Masiyahan po sana kayo sa inyong pamamalagi, Ginang. Huminto si Mayumi at tumitik ng tuluyan sa aking nga mata, Ginang Tala. Binanggit niya ang aking pangalan ng may diin, tila isang lihim na babala. Hindi ko nagawang tumugon dahil hinila na ako ni Anton patungo sa maasensor kung saan naghihintay ang kanyang ina at kapatid. Bago sumara ang pinto ang asensor, nakita ko si Mayumi na nakatayo pa rin sa hapag, nakatingin sa aming direksyon. Ang kanyang mukha ay kasing puti ang isang patay. Ang loop ng asensor ay tahimik. Nakasandal si Doña Carmen habang nakapikit at nagbubuntong hininga ng malalim. Si Sofia ay panay ang pagkuha ng litrato sa sarili. Si Anton naman ay may inggitin ng pag-asa na magiging mayos ang lahat. Ngunit ang isip ko ay naiwan sa ibaba. Ang takot sa mata ang babaeng iyon ay gumagambala sa aking isipan. Bakit niya ako tiningnan ng ganun? May alam ba siya? O guni-guni ko lamang ang lahat ng iyon dahil sa pagod? Ayos ka lang ba, Tala? Namumutla ka? Malamig ba rito? Tanong ni Anton. Bahagyang hinahaplos ang aking braso. Medyo nahihilo lamang ako, sagot ko ng mahina. Makakapagpahinga ka na mamaya. Napakalaking silit natin, mayroon pa iyong sariling paliguan na may mainit na tubig. Sigurado akong makakabawi ka ng lakas, pag-alo niya. Tumunog ang asensor hudyat na nasa ikapitong palapag na kami. Pagkabukas ang pinto, sinalubong kami ng isang daanang natatakpan ng makapal at pulang alpombra. Ang nga dingding ay napapalamutian ng mga mamahaling dibuho na marahil ay nakakahalaga ng higit pa sa kikitain ko sa buong buhay ko. Nauna nang lumabas sina Doña Carmen at Sofia, teka lamang, biglang huminto si Anton. Wala rito ang pinakamalaking bagahe ni Ina. Baka nakamaling ng pagdadala ang tauhan. Mauna na kayong pumasok sa silid. Kukunin ko lamang ang susi sa iyo at ibibigay ko kay Ina. Ako na ang bababa upang hanapin ang nawawalang bagahe. Inabot ni Anton ang sobre kay Doña Carmen. Palagi na lamang may mga kapalpakan sa mga lugar na ganito. Sayang ang ibinabayat natin. Reklamo ang matanda habang pabalibak na kinukuha ang sobre. Halika na, Sofia.
Tiningnan ako ni Anton. Sumunod ka na sa kanila, tala. Babalik din ako agad. Naisip ko na ang maiwan kasama ang dalawang iyon sa isang silid nang wala si Anton ay isang malaking parusa. Sasama na lamang ako sa iyo pababa, wika ko. Nais ko ring gumamit ng palikuran sa ibaba upang makapag-ayos ng kaunti. Pumayag si Anton. Pumasok siyang muli sa asensor habang ako ay naiwan upang maghintay sa susunod na sasakyan pababa. Sumara ang pinto at naiwan akong mag-isa sa tahimik na daanan. Ang pinting aking puso ay bumilis ng walang dahilan. Ang matinding kaba na kanina ko pa nararamdaman ay lalong tumindi. Ang aking kutob ay nagsasabing mayroong maling nangyayari. Napakamali. Bumukas ang pinto ang kabilang asensor. Imbes na isang walang laman na sasakyan ang bumungad sa akin, isang tao ang mabilis na lumabas mula rito. Si Mayumi. Wala na siyang suot na uniforme, nakasimpleng baro na lamang siya. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang kanyang mukha na kanina ay maaliwalas ay ngayon ay punong-puno ang matinding ligalig. Nang makita niya akong nagisa, nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis niya akong nilapitan, hinawakan sa braso, at dinala sa isang madilim na sulok kung saan hindi kami madaling makikita mula sa kabilang dulo ng daanan. Ginang tala, pabulong at nanginginih niyang tawag sa akin. Tagaktak ang kanyang pawis at ang kanyang mamata ay nagumapaw sa takot. Anong ginagawa mo rito? Bakit mo ako hinila rito? Sunod-sunod kong tanong habang pilit na kinakalas ang aking braso. Wala na tayong sapat na oras upang magpaliwanag, mabilis niyang sagot. Dumukot siya sa kanyang bulsa at inilabas ang isa pang tarhetang susi. Wala itong sobre o anumang nakasulat. Pilit niya itong inilagay sa aking palat. Kunin mo ito. Hawakan mo ng mahigpit. Ano ito? Para saan ito? Tanong ko. Mas lalong naguguluhan. Ito ang susi para sa silid 715. Isang bakantang silid na katapat mismo ngang silid na inilaan para sa inyo. Kailangan mong pumasok diyan ngayon din. Pakiusap niya na halos lumuhot na sa aking harapan, hindi ko maintindihan. Bakit ako pupunta sa ibang silid? Ang silid namin ay 13. Ang mabiyanan ko ay patungo na ron at ang asawa ko ay pababa pa lamang. Kailangan ko na ring bumaba, paktutol ko. Huwag! Madiin niyang putol sa akin. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa aking mga balikat. Tumingin siyang diretso sa aking mga mata. Isang tingin na nagpapabayong ang aking dibdib sa takot. Nakikiusap ako sa iyo, alang-alang sa sarili mong buhay. Huwag na huwag kang lalapit sa silid 713. Kahit anong mangyari, huwag ikaw ang bubukas ng pintong iyon. Pumasok ka sa silid 15 at isara mo itong maigi. Ngunit bakit? Anong mangyayari sa akin? Ano bang alam mo? Sunod-sunod kong tanong habang ang luha ng pagkalito ay nagsisimula ng bumuo sa aking mga mata. Hindi ko maaring sabihin sa iyo ngayon, mapapahamak tayong dalawa kapag may nakakita sa atin, basta maniwala ka sa akin. Nais nilang, huminto siya at lumunok ng malalim. Gusto kanilang patayin. Tala, bago pa man magproseso sa aking utak ang mabinitawan niyang salita, narinig namin ang tunog ng pagbukas ang asensor. Kailangan ko nang umalis bago nila ako makita rito. Mabilis na wika ni Mayumi. Binitawan niya ako at mabilis na tumakbo patungo sa hagdanan palabas. Naiwan akong nakatayo doon, hawak ang susi, at nanghihina ang magatuhot. Gusto kanilang patayin. Ang masalitang iyon ay umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Sino ang tinutukoy niya? Ang pamilya ngang asawa ko, si Anton? Hindi maari, baka nasisiraan nanggang bait ang babaeng iyon. Narinig ko ang mga yabak mula sa daanan. Pagtingin ko, naroon na si Anton. Nakabalik na siya. Marahil ay nakita niya agad ang bagahe. Tala. Bakit ka pa nandiyan? Halahak niya habang hinihila ang isang malaking maleta. Halika na. Nakita ko na ang bagahe ni Ina. Sigurado akong naghihintay na sila sa labas ng ating silid. Tayo na. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Sa isang dulo, ang asawa kong nakangiti at nag-ayang sumama sa kanya sa silid 13. Sa kabilang dulo, ang tiningang isang estranghero na nagsasabing kapag binuksan ko ang pintong iyon, mawawalan akong buhay. Kanino ako maniniwala? Tala, bakit nakatitik ka lang diyan? Ano bang problema? Tanong ni Anton. Ang kanyang tinik ay tila unti-unting nawawalan ng pasensya. Unti-unti siyang naglakad palapit sa akin. Papalapit ng papalapit, habang ang hawak kong susi ng kabilang silid ay tila napakapaso sa aking palat. Kung sumunod ako sa aking asawa, ibubuwis ko ba ang sarili kong buhay nang hindi ko nalalaman? O tuluyan na ba akong nilalamon ng aking sariling kabaliwan sa paniniwala sa isang estranghero? Naramdaman ko ang malamig na pawis na unti-unting tumutulo mula sa aking noo pababa sa aking leg.
Ang bawat hakbang ni Anton papalapit sa akin ay tila pagampas ng martilyo sa aking dibdib. Tiningnan ko ang kanyang mamata, ang mamatang minsan kong inakalang magbibigay sa akin ng kaligtasan, ngunit sa mga sandaling iyon, tila isa siyang estranghero. Ang kamay ko na nakakuyom sa tarhetang susing silit 15 ay nanginginig. Kailangan kong magpasya, at kailangan kong gawin ito ngayon din. Tala, ano ba? Halika na, tinawag niya muli ang aking pangalan. At sa pagkakataong ito, may halong inis na sa kanyang tinik. Biglang sumakit ang tiyan ko, mabilis kong palusot. Pinilit kong patatagin ang aking boses upang hindi niya mapansin ang aking panginginig. Marahil ay dahil sa kinain natin kanina sa bayahe. Kailangan kong bumalik sa palikuran sa ibaba. Mauna na kayo sa silid, susunod na lamang ako. Kumunot ang nuni Anton. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri kong nagsasabi ako ang toto. Gusto mo ba na samahan na kita sa ibaba? Tanong niya. Ngunit ang kanyang katawan ay nakaharap pa rin sa direksyon ng aming silid. Hindi na. Mabilis kong tugon. Marahil ay masyadong mabilis. Ayos lamang ako. Sige na. Puntahan mo na ang iyong ina at kapatid. Kanina pa nagrereklamo si Doña Carmen na sumasakit ang kanyang mabinti. Susunod agad ako pagkatapos ko sa palikuran. Huminga ngang malalim si Anton at umiling ng bahagya. O sige. Huwag kang magtatagal Hihintayin ka namin sa loop. Tinalikuran niya ako at naglakad patungo sa dulong ng daanan, kung saan nakatayo ang kanyang ina at kapatid sa tapat ng malaking pintong gawa sa makapal na kahoy. Pinanut ko silang mag-usap. Inabot ni Anton ang sobrang naglalaman ng susi kay Doña Carmen. Nang makita kong abala na silang tatlo at nakatalikod sa aking direksyon, mabilis akong umikot. Hindi ako sumakay ng asensor pababa. Bakus, naglakad ako ng mabilis at walang ingay sa ibabaw ng makapal na alpombra patungo sa tapat ng kanilang silid 715. Nanginginig ang buong katawan ko nang itapat ko ang tarheta sa munting ilaw sa gilid ng pinto. Nanalangin ako sa lahat ng santo na sana ay gumana ito. Tumunok ang isang maliit na klik at nakulay luntian ang ilaw. Mabilis kong itinulak ang pinto, pumasok sa loop, at isinara ito ng walang anumang ingay. Agad kong inikandado ang pinto mula sa loop. Madilim sa loop ng silid. Nakasara ang mga kakapal na kurtina at walang ilaw na nakabukas maliban sa maliit na siwang ng liwanag mula sa ilalim ng pinto. Sumandal ako sa malamig na dingding, hinahabol ang aking hininga. Ang puso ko ay tila sasabog sa lakas ng kabog. Idinikit ko ang aking tainga sa pinto upang pakinggan ang anumang nangyayari sa kabilangang daanan. Tahimik noong una. Pagkatapos ay narinig ko ang matinis na boses ni Doña Carmen. Bakit hindi bumubukas? Anton, anong klaseng susi ba itong ibinigay sa iyo? Nagbabayad tayo ang mahal tapos ganitong sirang pinto ang ibibigay sa atin. Narinig ko ang boses ni Anton na sinusubukang pakalmahin ang kanyang ina. Baka mali lang po ang pagkakapasok ninyo ngang tarheta, ina, patingin nga po. Ilang saglit na katahimikan muli. Naisip ko silang nakatayo roon. Nagpapalitan ng pagkabigo sa harap ng pintong ayaw bumukas. Akin na nga iyan. Pabalang na wika ni Sofia. Ang hihina ninyo. Siguro kailangan lang idein ng mabuti. Ako na ang magbubukas. Hinawakan ko ng mahigpit ang seradura nga aking pinto. Ang aking pahinga ay halos huminto. Inaabangan ko ang tunong pagbukas ang kanilang pinto, ngunit hindi iyon ang nangyari. Isang nakakabinging tili ang bumasak sa katahimikan ng buong palapag. Hindi ito tilingang pakabigla o simpleng takot. Ito ay tilingang matinding sakit. Isang boses na hindi ko aakalaing magagawa ng isang tao. Kasabay ng nakakakilabot na hiyaw ni Sofia ay isang malakas at nakakapasong tunong kuryente, tila isang malaking kidlat na tumama ng malapitan. Pagkatapos, isang mabigat na kalabog ng katawan na bumagsak sa sahig. Nanlamig ang buong pagkatao ko. Parang umurong lahat ng dugo sa aking katawan pababa sa aking mapaa. Sofia! Anak ko! Diyos ko! Sofia! Dumagundong ang histerikong iyak ni Doña Carmen. Huwag, ina! Huwag mong hahawakan! Narinig ko ang natatarantang sigaw ni Anton. May kuryente! Lumayo ka muna! Tulong! May makakatulong ba sa amin? Ang panlalamig ng aking katawan ay napalitan ng matinding panginginig. Hindi ako makapaniwala sa aking naririnig. Sa pamamagitan ng ninginiknam nga kamay, dahan-dahan kong inalis ang kandado ngang pinto at binuksan ito ngang isang napakaliit na siwang, sapat lamang upang makita ngang aking isang mata ang kaganapan sa labas. Ang tanawing bumungat sa akin ay mananatiling nakaukit sa aking isipan habang buhay. Ang pinto ngang silit 13 ay nakabukas na ng bahagya. Sa mismong tapat nito, nakahandusay si Sofia sa sahig. Ang kanyang katawan ay naninigas at nakikikisay.
May manipis na usok na nakmumula sa kanyang kanang kamay na ngayon ay sunog at maitim na maitim. Ang kamay na sigurado akong ginamit niya upang hawakan ang seradura ng pinto. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Nakatitik sa kisame ngunit wala ng buhay. Ang mapanghing amoy ng nasunog na balat at buhok ay mabilis na kumalat sa buong daanan. Umaabot hanggang sa aking nilalanghap. Napahawak ako sa hambang ng pinto upang hindi ako matumba. Nanlalambot ang aking matuhod. Ang aking isip ay nagsimulang magduktong-duktong ng mapangyayari. Ako dapat iyon. Kung hindi ako nakinig sa pakiusap ng babaeng tagatanggap, kung sumunod ako kay Anton ng walang pag-aalinlangan, at kung ako ang nagbukas ng pintong iyon bilang asawa niya, ako ang nakahandusay ngayon sa sahig na iyon. Ako ang naging abo. Hindi iyon isang aksidente. Iyon ay isang patibong. Isang patibong na inihanda para sa akin. Napasulyap ako kay Doña Carmen na nakaluhod sa sahig, umiyak at nagwawala habang pinipigilan siya ni Anton na lumapit sa nasusunog na katawan ng kanyang anak. Nakita kong umiyak si Anton. Ang kanyang mukha ay namumutla sa matinding pagkabigla. Umikot ang kanyang paningin, tila naghahanap ng tulong sa masaradong pinto sa paligid. At dun, naktama ang aming nga mata. Nakita niya ako sa siwang ng pinto ng silit 15. Nakita niya akong buhay, nakatayo, at walang galos. Inasahan ko na makakakita akong ginhawa sa kanyang mamata, na magpapasalamat siya sa Diyos na hindi ako ang napahamak, ngunit hindi. Ang nakita ko sa mamata ng aking asawa ay labis na pagkagulat na may halong matinding pagkabigo. Hindi siya nagulat dahil nangyari ang aksidente, nagulat siya dahil hindi ako ang naging biktima. Ang tingin na iyon ay sumira sa anumang natitirang pag-asa sa aking puso, siya ay kasapwat. Ang lalaking pinangakuan ko aking buong buhay sa harap ng altar ay nagplano ng aking kamatayan. Napansin ni Doña Carmen ang pagtigil ni Anton. Sinundan niya ang linya ng paningin ng kanyang anak at nakita rin niya ako. Tumigil ang kanyang pag-iyak. Ang kanyang mukha na basang-basang luha ay biglang nagbago. Ang lungkot ng isang inang namatayan ay napalitan ng isang demonyong galit. Tumayo siya. Itinuro ako ng kanyang nanginginig na daliri, at sumigaw ng buong lakas na tila napunit ang kanyang lalamunan. Bakit siya nandiyan? Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong palapak. Tiningnan niya si Anton at hinampas ito sa dibdib. Bakit buhay ang babaeng iyan? Dapat siya ang nagbukas ang pintong iyon. Dapat siya ang namatay at hindi ang anak ko. Paano siya napunta sa kabilang silid? Walang kwenta ka. Anton, tuluyan nang gumuho ang mundo ko. Wala nang pagpapanggap. Wala nang mga nakatagong kahulugan. Inamin mismo ng aking biyenan sa harap ng nahihingalong katawan ng kanyang sariling anak na ako ang orihinal na target ng karumal-dumal na planong ito. Hindi nakasagot si Anton. Nakayuko lamang siya, tinatanggap ang bawat hampas ng kanyang ina habang pasimpleng umiwas ang tingin sa akin. Ang lalaking ito ay isang duwag na mamamatay tao. Dahil sa ingay at kaguluhan, nagsimulang magbukasan ang mga pinto ang ibang silid sa aming palapag. Ang mapanawhin ay nagagamagam na lumabas, nagtatakip ng ilong dahil sa masangsang na amoy, at napapasigaw sa takot nang makita ang katawan ni Sofia. Tumawag kayo ang ambulansya. Siga ang isang lalaking banyaga. May mga tumatakbong yabak mula sa hagdanan. Dumating ang mga gwardiya ng otel na may dalang mga radyo at kagamitan para sa paunang lunas. Agad nilang pinaatras ang mga tao. Nakita ko ang isa sa kanila na nagsalita sa kanyang radyo, inutos na patayin ang buong linya na kuryente sa ikapitong palapag. Ilang saglit pa, namatay ang mga ilaw at napalitan ito ng malumbay at kulay kahel na ilaw pang emerhensya. Sa gitna nga nakakagulong gwardiya at mga tauhan ng otel, nakita ko si Mayumi. Nakatayo siya sa di kalayuan, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa akin. Mayroon siyang hitsura ng pag-alala ngunit nang makitang ligtas ako, nakahinga siya ng maluwag. Unti-unti siyang naglakad palapit sa aking kinaroroonan nang hindi napapansin ng mataong abala sa pag-asikaso sa bangkay ni Sofia at sa nakwawalang si Doña Carmen. Nang makalapit siya, dahan-dahan niyang itinulak ang pinto ang aking silid upang tuluyan siyang makapasok. At muli niya itong isinara. Makasama kami ngayon sa madilim na silid, nakikinig sa mga hagulgol at sigawan sa labas. Nanginginig ako nang humarap sa kanya. Lumuha ako, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pihati at galit na umaapaw sa aking dibdib. Paano mo nalaman? Bulong ko sa pagitan ng mga hikbi. Paano mo nalaman na papatayin nila ako? Huminga ng malalim si Mayumi. Ang kanyang mukha ay naging seryoso at matapang. Dahil hindi ito ang unang pagkakataon na may pinatay ang pamilyang iyan, tala. At sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaang magtagumpay ang mga halimaw na sumira sa sarili kong pamilya. Sino ka ba talaga? Tanong ko, pilit na inaaninag ang kanyang muka sa dilim.
Bago pa man siya makasagot, nakarinig kami ng malakas na katok mula sa aming pinto. Mga pulis ito, buksan ninyo ang pinto. Kailangan namin ng pahayag ng lahat ng tao sa palapak na ito. Sigaw ng isang malalim na boses mula sa labas. Tiningnan ako ni Mayumi ng matalim. Hawakan mo ang sarili mo, Tala. Ngayong gabi, magbabago ang lahat. Ngunit kailangan mong maging matapang kung gusto mong makamit ang hustisya. Handa ka na bang harapin ang asawa mong nagbentang ng iyong buhay? Narinig namin ang sunod-sunod at malalakas na katok mula sa pinto naming silid. Dahan-dahang naglakad si Mayumi at pinihit ang seradura. Pagkabukas ang pinto, bumungat sa amin ang dalawang lalaking nakasuot ang uniforme ang kapulisan. Ang isa ay may hawak na ilawan at ang isa naman ay tila may mataas na katungkulan. Nagpakilala siya bilang Teniente Ricardo. Pumasok siya sa silid at mabilis na sinuri ang aming kalagayan. Nang makita niyang ligtas kami at walang galos, inutusan niya kaming lumabas upang magbigay ng aming salaysay tungkol sa nangyari. Habang naklalakat kami palabas ng silid 715, sumalubong sa akin ang isang malakim at nakakapanindang balahibong tanawin. Ang buong daanan ay punong matauhan na otel at mapulis na kumukuhang malitrato at kumakausap sa mga nakasaksi. Ang katawan ni Sofia na kanina ay nangingisay sa sahig ay natatakpan na ngayon ng isang puting kumot, ngunit ang masangsang na amoy ng nasunog na laman at buhok ay nanunuot pa rin sa hangin. Tila pilit na idinidikit ang amoy ng kamatayan sa aming mga damit. Si Doña Carmen ay nakaupo sa sahig sa isang tabi, humahagulgol, nakayuko, at niyayakap ang kanyang sarili na tila nawalan ng katinuan. Nang makita ako ni Anton na lumabas mula sa kabilang silid kasama ang isang pulis, mabilis siyang tumayo mula sa kanyang pagkakaupo. Tila nabuhayan siya ng loob at tumakbo palapit sa akin. Tala, Diyos ko, Tala, akala ko kung napano ka na. Akala ko nawala na rin pati ikaw. Umiyak niyang sabi habang nakadipa ang mga braso at sinusubukang yakapin ako ng mahigpit. Mabilis akong umatras upang hindi niya ako mahawakan. Ang kanyang mga luha ay mukhang toto. Ang kanyang tini ay nangingini at puno ng pag-alala. Ngunit alam ko na ang lahat ng ito ay isang malaking palabas lamang. Ang lalaking nasa harap ko ay isang napakahusay na manlilinlang, isang ahas na nagbabalat kayo. Hindi ko siya pinansin. Bakus, tumingin lamang ako ngang diretso kay Teniente Ricardo. Maari mo bang ipaliwanag sa amin, Ginang Tala, kung bakit ka narito sa silid 715? Ayon sa pahayag ng iyong asawa, papunta ka dapat sa silid 13 kasama nila. Paano ka napunta sa kabilang pinto? Tanong ng pulis. Ang kanyang boses ay mahinahon, walang halong pag-akusa, ngunit may malalim na pagsusuri. Tumahimik ang buong palapak. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo at lahat ng mata ay nakatutok sa akin. Naramdaman ko ang pagpigil ang hininga ni Anton at maging ng kanyang ina. Hinihintay nila ang sasabihin ko. Marahil ay umaasa at nagdarasal sila na sasabihin kong nagkamali lamang akong pinto dahil sa pagmamadali, na isa lamang itong maswerteng pagkakataon kaya ako nakaligtas, huminga akong malalim. Ang panginginig ng aking katawan na kanina ay halos magpatumbas sa akin ay unti-unting nawala at napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Hindi po iyon isang aksidente, Teniente. Malakas at malinaw kong sagot na umalingaw-ngaw sa tahimik na daanan. Ang nangyari sa pintong iyon ay isang sinadyang patibong. At ako po dapat ang papatayin nila. Nakagulo ang matao sa paligid. Ang managbubulungang panauhin ay napasinghap. Ang mukha ni Anton ay namutlang husto. Tila naubusan ng dugo. Si Doña Carmen ay biglang tumigil sa pag-iyak, inangat ang kanyang ulo, at nanlaki ang mga mata sa akin na tila nakakita ng isang multong bumangon mula sa hukay. Ano bang pinagsasasabi mo, Tala? Nababaliw ka na ba? Dahil sa matinding pakabigla kaya ka nakakaganyan? Sigaw ni Anton. Pilit siyang lumalapit muli sa akin upang pakalmahin ako ngunit mabilis siyang hinarangan ng dalawang pulis. Tala, mahal ko, huwag kang magsalitang ganyan. Aksidente ang nangyari sa kapatid ko. Tumingin ako kay Mayumi na nasa aking tabi. Siya po ang nakligtas sa akin, patuloy ko. Hindi pinapansin ang makapaksihaw ni Anton. Binigyan niya akong susi sa kabilang silid at binalaan akong huwag na huwag bubuksan ang aming pinto dahil nasa panganib ang buhay ko. Alam niya po ang kanilang masamang plano. Lahat ay napatingin sa babaeng tagatanggap. Hindi kakikitaan ng kahit anong takot o pag-alinlangan ang mukha ni Mayumi. Taas no siyang humarap sa mga alagad ng batas. Totoo po ang lahat ng sinabi niya, Teniente. At mayroon po akong hawak na matibay na patunay. Ang masalitang iyon ay parang isang napakabigat na bato na ibinagsak sa tahimik na palapak. Nanigas si Doña Carmen sa kanyang kinaupuan. Unti-unti siyang tumayo.
Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang muha ay baluktot sa matinding put. Ano bang kalokohan ito? Kasapwat kang babaeng iyan. Kayong dalawa ang nagplano nito. Kayong dalawa ang pumatay sa anak ko. Bulyaw ngang matanda na may kasamang pakturo at pakduro sa aming dalawa. Huwag po kayong sumigaw. Ginang. Nasa ilalim tayo ng pagsisiyasat. Matigas na saway ni Teniente Ricardo. Hayaan nating magsalita ang saksi upang maliwanagan ang lahat. Anong patunay ang sinasabi mo, Ineng? Dahan-dahang inilabas ni Mayumi ang kanyang maliit na telepono mula sa bulsa ng kanyang baro. Naghihinala na po ako sa pamilyang ito simula pa lamang nang magpareserba sila ng silid sa aming otel, lalo na kay Doña Carmen. Kaninang hapon, nakita ko siyang palihim na nakipagkita sa isa sa matauhan ng aming gusali na nag-ayos ng kuryente. Palihim ko pong naitala ang kanilang buong pag-usap. Pinindot ni Mayumi ang kanyang telepono. Mula rito, umalingaw-ngaw ang boses ni Doña Carmen. Malinaw na malinaw ang bawat salita, walang maaring magkaila. Iniutos niya sa tauhan na ayusin ang linyang ng kuryente sa pinto ng silid 713. Naririnig ang malupit niyang tagubilin na kailangang sapat ang lakas ng kuryente upang makamatay agad sa oras na hawakan ang seradura, at dapat na magmukha itong isang simpleng pagkasirangang kawat lamang. Narinig din ang tinig ng tauhan na nag-alinlangan nung unang ngunit kalaunan ay nagpasalamat sa malaking halaga ngang salaping suhol na ibinigay ng matanda upang isara ang kanyang bibig. Walang nakapagsalita mo tapos tumugtog ang naitalang pag-uusap. Ang mapulis ay nakatingginan, nagpapatunay na sapat na ang kanilang narinig. Si Doña Carmen ay tila nawalan ng lakas at buto sa katawan, napasandal siya sa dingding habang unti-unting dumudulas pababa sa sahig, ang kanyang mukha ay tila tinakasan ng kaluluwa. Hindi totoo iyan. Gawa-gawa lamang iyan. Peke ang boses na iyan. Sinisiraan niyo ako. Nahihisterikal na sigaw ni Doña Carmen, pilit na ipinagtatanggol ang sarili kahit huling-huli na. Si Anton naman ay biglang lumuhot sa harap ng mapulis, nakataas ang dalawang kamay na parang sumusuko. Wala po akong alam diyan. Nanay ko po ang nagplano niyan, inosente po ako. Tala, mahal ko, maniwala ka sa akin, wala akong kinalaman sa ginawa ng nanay ko. Patawarin mo ako dahil hindi kita naprotektahan. Tiningnan ko siya. Itong lalaking nakasama ko sa isang bubong sa loob ng 3 taon. Ang lalaking nagsumpaan sa harap ng dambana na iingatan ako sa hirap at ginhawa. Ngayon, habang nahaharap sa pagkakulong, handa siyang ilaglag ang kanyang sariling ina, ang inang palagi niyang sinusunod, upang lamang iligtas ang sarili niyang balat. Nakakaramdam ako ng matinding pandidiri na umabot hanggang sa aking lalamunan. Isa siyang duwag at walang paninindigan. Inutos ni Teniente Ricardo na lagyan ng posa sina Doña Carmen at Anton. Nagwawala ang matanda habang kinakalatkat ng mga pulis papunta sa asensor. Isinisigaw na babalikan niya kami at pagbabayarin. Umiyak naman si Anton na parang isang musmos habang pilit na lumingon at humihingi ng tulong sa akin. Hindi ko sila pinansin. Pinanot ko lamang silang mawala sa aking paningin, dala ang katarungan para sa buhay na muntik na nilang kuhanin. Kailangan namin kayong dalhin sa isang ligtas na lugar ngayong gabi, wika ni Teniente Ricardo sa amin ni Mayumi matapos ang kaguluhan. Kayo ang aming mga pangunahing saksi at masyadong mapanganib kung mananatili kayo rito sa gusaling ito. Susunduin kayo ang aking makasamahan at dadalhin sa bahay tuluyan ang kapulisan. Makalipas ang ilang oras, natakpuan namin ang aming masarili sa isang maliit na bahay na pakmamayari ngang maalagat ng batas, malayo sa maingay na sentro ng lungsod. Tahimik ang paligid at may nakabantay na 2 armadong pulis sa labas ng pinto. Pagkapasok namin sa isang maliit na silid na may kupas na pintura at payak na kagamitan, naupo ako sa gilid ng kama habang si Mayumi ay naupo sa isang lumang silyang gawas sa kahoy sa tapat ko. Sa wakas, malayo na kami sa panganib. Sino ka ba talaga, Mayumi? Bakit mo ginagawa ito? Bakit mo kilala si Doña Carmen at bakit nasabi mong hindi ito ang unang beses na may pinatay sila? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Hindi na ako makapahintay pa na malaman ang katotohanan. Huminga ng malalim si Mayumi at isinandal ang kanyang likod sa silya. Ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding pihati at pangungulila. Ang buo kong pangalan ay Mayumi de la Cruz. Ang aking ama ay si Ramon de la Cruz. Siya ang dating matalik na kaibigan at pinakakatiwalaang kasosyo sa negosyo ng yumaong ama ni Anton na si Don Arturo. Sila ang nagtayo ng kumpanyang pinakmamalaki at pinakakakitaan ngayon ng pamilya ng asawa mo. Nakikinig lamang ako ng tahimik, pilit na inunawa ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Nang mamatay si Don Arturo dahil sa sakit sa puso, kinuha ni Doña Carmen ang buong pamamahala ng negosyo, patuloy ni Mayumi. Ang kanyang boses ay may halong pait, ngunit sobrang sakim ang babaeng iyon, ayaw niyang may kahati sa yaman at kapangyarihan.
Gumawa siya nga pekeng papeles, nagbayad ng nga pekeng saksi, at sinuhulan ang nga nagtutuos ng salapi upang palabasin na nagnanakaw at niloloko nga ama ko ang kumpanya. Ikinulong nila ang tatay ko nang walang kalaban-laban, tala. Namatay siya sa loob ng malamig na kulungan dahil sa atake sa puso dalangang matinding kalungkutan, pangungulila, at kahihiyan. Matapos nun, inilit ang aming bahay at nahirap kami ng lubusan. Namatay sa matinding sakit ang aking ina, at napunta ako sa ampunan. Parang may malamig na kamay na pumigas sa aking puso. Pareho pala kaming ng pinagdaanan ng babaeng ito. Pareho kaming ulila, pareho kaming lumaki sa hirap, at pareho kaming naging biktima ng kasakiman ng isang pamilya. Kaya pala ganoon na lamang ang kagustuhan niyang iligtas ako. Nakita niya ang sarili niya sa akin. 10 taon. 10 taon kong pinagplanuhan ang araw na ito. Wika niya. Nakakuyom ang ngapalat na nakapatong sa kanyang hita. Nag-aral ako ng mabuti at pumasok sa otel na iyon bilang tagatanggap ng malamang doon madalas magbakasyon at magdaos ng mapagdiriwang ang pamilya nila. Nais ko lamang sanang makahanap ng ebidensya ng kanilang nga nakaraang katiwalian upang mabuksan muli ang kaso ng ama ko at malinis ang aming pangalan. Ngunit nang marinig ko ang plano nilang patayin ka kaninang hapon, alam kong kailangan kong kumilos agad bago pa may mawalan na naman ng buhay. Ngunit bakit ako? Tanong ko, ang aking tinik ay basak. Alam kong galit sa akin si Doña Carmen dahil sa estado ko sa buhay, dahil isa lamang akong ampon at walang yaman. Ngunit sapat na ba iyon upang patayin niya ako sa ganoong karumal-dumal na paraan? At paano nakasama rito si Anton? Sabi niya kanina ay wala siyang alam at biktima lamang din siyang kanyang ina. Tumayo si Mayumi at kinuha ang kanyang maliit na bag na nakapatong sa mesa. May inilabas siyang isang nakatuping papel at iniabot ito sa akin. Isa iyan sa mga nakuha ko. Mula sa mga pribadong papeles ng asawa mo nang iwan niya ang kanyang nagamit sa hapak ng pagpapatala kanina habang kayo ay nagtatalo. Pinakopya ko ito bago ko ibinalik. Nanginginig ang aking mga kamay na kinuha ang papel. Binuksan ko ito at binasa. Isa itong kopya ng isang patakaran sa seguro sa buhay na nakapangalan sa akin bilang nakaseguro. Ang petsa ang pagkakagawa nito ay noong nakaraang linggo lamang. Ilang araw bago ang napagkasunduang bakasyon na ito. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ko ang kabuang halagang benepisyo. 50 milyong piso. At sa ibabang bahagi, ang tanging pangalan ng tatanggap ng buong salapi kung sakaling ako ay mamatay ay walang iba kundi si Anton. Kailangan nila ang napakalaking halagaing salapi at kailangan nila ito agad, paliwanag ni Mayumi habang nakatitik sa akin. Narinig ko sa mausap-usapan sa labas na palugi na ang malaking kumpanya ni Doña Carmen dahil sa kanyang mamaling desisyon, pagiging maluho, at paglustay ng pondo. Ang kamatayan mo ang kaysa isang paraan upang makakuha sila ang malaking halaga upang isagip sa kanilang paubos na yaman. At maniwala ka sa akin, hindi totoo na walang alam ang asawa mo tulad ng iniyak niya sa mapulis. Siya mismo ang pumirma at nag-ayos sa papel na iyan. Napaluha ako ng tuluyan. Ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay malayang umagos sa aking mga pisngi. 50 milyong piso. Iyan pala ang halagang buhay ko para sa lalaking pinakamamahal ko. Ang kanyang mahalik tuwing umaga. Ang kanyang mamahigpit na yakap bago matulog. Ang kanyang mamatatamis na salita kanina sa sasakyan na inaalo ako. Lahat ng iyon ay paghahanda lamang para sa aking kamatayan. Isa lamang akong kasangkapan. Isang hayop na inalagaan upang katayin pagdating ng araw na kailanganin nilangang salapi. Habang nakaupo ako roon, nilalamon ng kalungkutan at galit, bigla kong naalala ang isang maliit ngunit mahalagang detalye. Kanina, sa labas ng aming silid sa otel, bago pa man dumating ang napulis, nang tangkayin akong yakapin ni Anton habang nagagaw buhay si Sofia sa sahig. Naramdaman ko ang paglapat ng kanyang dibdib sa akin at ang kanyang mariing pagkakapit. May isang matigas at mabigat na bagay sa loob ng bulsa ng kanyang suot na makapal na pangginaw. Dahil sa matinding pakalito, takot, at paghiwas sa kanya kanina, hindi ko na malayang nadukot ng aking kamay ang bagay na iyon at kusang naibulsa sa aking pantalon bago pa man dumating ang mga gimbestiga. Nanginginig ang aking makamay na dumukot sa malalim na bulsa ang aking pantalon. Inilabas ko ang isang maliit, itim, at halatang murang telepono. Hindi ito ang mamahaling telepono na palaging ginagamit at ipinagmamalaki ni Anton sa araw-araw. Isa itong lihim na kagamitan, ginagamit lamang para sa mga transaksyong ayaw nilang matuklasan ng iba. Ano iyan? Tanong ni Mayumi. Nakatingin sa hawak ko ng may matinding pagtataka. Kinuha ko ito sa bulsa ang pangginaw ni Anton kanina, bulong ko. Ang aking boses ay pumiyok sa kaba. Walang pag-aalinlangang pinindot ko ang gilid ng maliit na telepono upang buhayin ang tabing nito.
Walang hininging lihim na numero o anumang kandado. Bumukas agad ito. May isang mensahe lamang na nakabukas at tumambat sa aking paningin, isang mahabang pagpapalitan ng masalita sa pagitan ni Anton at ng isang taong nakapangalan lamang bilang ina. Ngunit ang maunang linya na nabasa ko ay sapat na upang magpatigil sa pagtibok ng aking puso at magpatayo ng lahat ng balahibo sa aking katawan. Ano ang nakasulat diyan, Tala? Anong nabasa mo? Sunod-sunod na tanong ni Mayumi, mabilis na lumalapit sa aking tabi. Tiningnan ko siya. Ang aking mga luha ay patuloy sa pagagos ngunit ang aking paningin ay unti-unting tumalim at nagapoy sa galit. Anong nakakakilabot na katotohanan ang inililihim ng mga mensaheng ito na tuluyang dudurok sa lahat ng kasinungalingan ng aking asawa? Binasa ko ng malakas ang nasalitang nakapaskil sa maliit na tabing ng telepono. Ang aking boses ay basak at nanginginig sa bawat pantik. Ngunit pinilit kong tapusin. Ayos na ang patakaran sa seguro. 50 milyon, nakapangalan na sa iyo. Isang mensahe mula kay Doña Carmen na ipinadala ilang araw bago kami bumiyahe. Ang tugon ni Anton, salamat ina. Siguruhin ninyong siya ang pinakamalapit sa pinto. Kailangan kong magmukhang nagulat. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa. Ang aking lalamunan ay tila may nakabarang bato. Nakayos na ang lahat. Kausap ko na ang tauhan. Kapag nasa tapat na kayo, sabihin mong naiwan mo ang iyong tarheta. O kaya naman ay ibigay mo sa kanya bilang pagalang. At ang huling mensahe mula sa lalaking pinangakuan kong aking buhay, na ipinadala ilang oras lamang bago kami makarating sa otel, naintindihan ko po, kami ni Sofia ay makukunwaring abala sa ibang bagahe upang mapilitan siyang buksan ang pinto. Binitawan ko ang telepono sa ibabaw ng kama. Napahawak ako sa aking bibig upang pigilan ang isang malakas na hikbi. Alam ni Sofia. Alam ng kanyang kapatid ang buong plano. Ang pagrereklamo niya kanina na mabagal kaming kumilos. Ang pagagaw niya ang susimula sa kanyang ina upang siya na ang magbukas ang pinto. Lahat ng iyon ay nakmula sa kanyang sariling kayabangan at kawalan ng pasensya. Hindi lamang siya isang inosenteng biktima ng aksidente. Siya ay kasapwat sa tangkang pagpatay sa akin. At ang sarili niyang kamay ang nagdala sa kanya sa sarili niyang kamatayan. Napakapit si Mayumi sa gilid ng mesa. Ang mahalimaw na iyon. Wala silang sinasanto. Kahit ang sarili nilang kadugo ay nadamay sa kanilang kasakiman, wala nang luha na pumatak mula sa aking mga mata. Naubos na ang anumang awa o pagmamahal na natitira sa aking puso para kay Anton. Ang pumalit rito ay isang malamig at matigas na paninindigan. Hindi ko hahayaang makatakas ang lalaking iyon gamit ang kanyang nga kasinungalingan. Kinaumagahan, dumating si Teniente Ricardo sa aming tinutuluyan. Bakas sa kanyang muha ang puyat ngunit mayroon siyang dalang magandang balita. Umamin na ang tauhan ng otel na nag-ayos ng kawat ng kuryente. Nakuha rin nila ang mga nakatagong kuha mula sa mga kamera ng otel na nagpapakita kay Doña Carmen na nagutos at nag-aabot ng salapi. Ngunit, may isang problema. Si Anton ay patuloy na nakmamatigas, wika ni Teniente Ricardo habang umiinom ng kapang inihanda ko. Isinisisi niya ang lahat sa kanyang ina. Sinasabi niyang wala siyang alam sa patibong at inutusan lamang siya na ayusin ang seguro para sa negosyo. Nag-iyak siya sa presinto at nagmamakaawa. Wala kaming matibay na ebidensya upang idiin siya sa mismong pagplano ngang pagpatay. Tumayo ako at kinuha ang itim na telepono mula sa aking bulsa. Ibinigay ko ito sa Teniente. Tingnan ninyo iyan. Teniente. Kinuha ko iyan mula sa kanyang bulsa kagabi. Nandiyan ang lahat ng patunay na kailangan ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Teniente Ricardo habang binabasa ang mga mensahe. Kumunot ang kanyang no at napakuyom ang kanyang isang kamao. Ito na ang huling pako sa kanilang kabaong, Ginang Tala. Hindi na makakatakas ang asawa mo sa batas. May isa akong pakiusap, matigas kong sabi sa Teniente. Gusto ko siyang makausap. Gusto kong makaharap ang asawa ko sa loop ng silit siyasatan. Nag-alangan noong una si Teniente Ricardo dahil hindi ito karaniwang ginagawa, ngunit sa huli ay pumayag din siya. Sa kondisyong may mga pulis na nakabantay sa loop at may salamin kung saan maari kaming panoorin ni Mayumi mula sa labas. Ilang oras ang lumipas at natakpuan ko ang aking sarili na nakaupo sa isang malamig na silyang bakal sa loop ng presinto. Bumukas ang pinto at pumasok si Anton. Wala siyang posas, marahil ay upang iparamdam sa kanya na mayroon pa siyang pag-asa. Nang makita niya ako, agad na nagbago ang kanyang mukha. Nagsimulang tumulo ang kanyang maluha at akmang lalapit upang yakapin ako. Tala. Mahal ko. Salamat at nandito ka. Tulungan mo ako. Ipaliwanag mo sa kanila na biktima rin ako ni Ina. Umupo ka, malamig at madiin kong utos. Natigilan siya sa tono ng aking boses. Dahan-dahan siyang umupo sa tapat ko. Tala.
Pinilit lamang ako ni ina. Pinagbantaan niya akong tatanggalan ng mana kung hindi ako susunod sa pagawangang seguro. Ngunit hindi ko alam na kuryente ang sasalubong sa iyo. Pangako, hindi ko nais na mamatay ka. Pinakinggan ko lamang ang kanyang mga kasinungalingan. Pinanot ko kung paano gumalaw ang kanyang ngalabi, kung paano siya magpanggap na isang kawawang asawa. Nang matapos siya, tumitik akong diretso sa kanyang mga mata. Hindi mo alam na nakakamatay. Sinabi mong pinilit ka lang. Tanong ko, opo, mahal ko. Maniwala ka sa akin. Inilabas ko ang mga nakalimbag na litrato ng mamensahe mula sa kanyang lihim na telepono at inihagis ito sa ibabaw ng mesa. Basahin mo iyan, Anton. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit kailangan mong magmukhang nagulat kapag ako ang nagbukas ng pinto. Ipaliwanag mo kung paano kayo nakunwaring abala ni Sofia. Nang makita niya ang malitrato, nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang mapagpanggap na maluha ay natuyo. Nanlaki ang kanyang mamata at nagsimulang manginig ang kanyang malabi. Alam niyang tapos na ang kanyang palabas. Isa kang duwag, Anton. Wika ko habang tumatayo. Isa kang halimaw na nagtago sa likod ng pagmamahal. Biglang sumabog ang galit ni Anton. Nawala ang mamang muka at lumabas ang tunay na demonyo. Tumayo siya at pilit na inabot ang aking likpatawid sa mesa. Bakit hindi ikaw ang namatay? Sigaw niya. Ang kanyang mga ugat salig ay litaw na litaw. Dapat ikaw ang nasa sahig na iyon. Ginulo mo ang lahat. Mabilis siyang dinaluhong ng mapulis at inilubog sa sahig. Habang nagpupumiglas siya at isinisigaw ang aking pangalan ng may matinding put. Naglakat ako palabas ng silid. Nakaramdam ako ng matinding kaluwagan, malaya na ako sa kanya. Sa labas niyang silid, sinalubong ako ni Mayumi at Teniente Richardo. Tapos na ang laban natin sa asawa mo, Tala. Makukulong siya at ang kanyang ina, wika ng Teniente. Umiling si Mayumi. Hindi, Teniente. Ang tangkang pagpatay kay Tala ay tapos na. Ngunit ang pagpapabagsak sa buong imperyo at ang pagkuha ng hustisya para sa ama ko ay magsisimula pa lamang. Gagamitin namin ang karapatan ko bilang legal na asawa ni Anton upang ipasuri at ipasara ang lahat ng yaman at negosyo ng kanilang pamilya. Walang matitira sa kanila. Ang lahat ng perang ninakaw ni Doña Carmen sa ama ni Mayumi ay ibabalik namin sa batas. Lumipas ang isang linggo ng walang tigil na investigasyon at pagsisiwalat sa mga balita. Ang dating sikat at tinitingalang pamilya ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Subalit isang gabi, nakatanggap kami ng tawag mula kay Teniente Ricardo. Ang kanyang boses ay may halong pagkabahala. Kailangan ninyong pumunta rito sa kulungan ngayon din, wikang Teniente. Tumanggi si Doña Carmen na pirmahan ang kanyang mahuling salaysay. Nagwawala siya at nagbabantang tatapusin ang kanyang sariling buhay sa loob ng selda kung hindi kayo haharap sa kanya. Mayroon daw siyang isang huling lihim na kailangan ninyong malaman bago siya tuluyang mamatay. Nakatinginan kami ni Mayumi. Anong huling patibong ang inihanda ng matandang iyon? At sapat ba ang aming tapang upang harapin ang demonyo sa loob mismo ng kanyang sariling hawla? Ang amoy ng kalawang, lumang pawis, at malamig na semento ang sumalubong sa aming mga ilong pagkapasok namin sa loob ng piitan. Ang bawat pagtunong ng makakapal na rehas na bakal na isinasara sa aming likuran ay tila nagpapabigat sa aking pahinga. Kahit kasama namin si Teniente Ricardo at ilang armadong gwardiya, hindi ko maiwasang makaramdam ng takot. Ang lugar na ito ay puno nga na taong nawalan ng nga pag-asa, makaluluwang nilamon ng sarili nilang nga kasalanan. Dinala kami sa isang maliit na silid usapan na may nag-isang bumbilya na andap-andap. Sa gitna ay may isang masanggawa sa bakal at dalawang silya sa makabilang dulo. Ilang sandali pa, bumukas ang kabilang pinto. Iniluwa nito si Doña Carmen. Halos hindi ko siya makilala. Nasaan na ang mata pobreng ginang na palaging nakasuot ng madamit na gawa sa seda at may magumakalandsing na ginto sa braso? Ang babaeng nakaupo ngayon sa aming harapan ay mukhang tumanda en 20 taon sa loob lamang ilang araw. Ang kanyang buhok na palaging maayos ay ngayon ay buhol-buhol at nakukulay abo. Ang kanyang muha ay hapis. May malalalim na itim sa ilalim ng kanyang nga mata. Suot niya ang kulay kahel na damit ng mga bilanggo. At ang kanyang makamay ay nakaposas. Tiningnan niya kami ni Mayumi. Wala ng luha sa kanyang mga mata. Wala na rin ang maingay na pagwawala. Isang malamig at nakakakilabot na ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga natuyong labi. Nandito na ang mananalo, paus at garalgal niyang panimula. Ang kanyang boses ay parang kinakaskas na tuyong dahon. Kinuha ninyo ang lahat sa akin. Ang aking yaman, ang aking pangalan, at ang aking anak. Hindi kami ang kumuha niyan sa iyo, Doña Carmen, matigas na tugon ni Mayumi.
Ang sarili mong kasakiman ang sumira sa iyong buhay. Nandito kami dahil may sinabi kasam nga pulis na mayroon kang huling lihim na ibubunyag. Sabihin mo na upang makatapos na tayo rito at mabulok ka na ng tuluyan sa lugar na ito. Tumawa ang matanda. Isang mahina, tuyo, at walang buhay na tawa na nagpatayo ngang mabalahibo ko sa batok. Inamin ko na sa mga investigador ang lahat. Ako ang nagbayad sa tauhan, ako ang nagplano ng pakasira ng pinto, at ako ang sumira sa ama mo nun, Mayumi. Ngunit, lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. May isang bagay na hindi ko sinabi sa kanila. Isang bagay tungkol sa pinakamamahal mong asawa, Tala. Kumuyom ang aking mga kamao. Ano pa ba ang maaring mas lumala sa mga tuklasan ko na? Nang magplano ako kung paano ka mawawala. Ang orihinal kong naisip ay painumin ka lamang glason na magmumukhang inatake ka sa puso, patuloy matanda. Ngunit si Anton, ang mabait, mamo, at nagmamakawang si Anton. Siya ang nakmungkahing ng kuryente. Nanlamig ang buong katawan ko. Pinilit kong intindihin ang kanyang sinasabi. Bakit niya gagawin iyon? Tanong ko. Ang aking boses ay halos isang bulong. Dahil alam niya na kasama namin si Sofia sa bakasyon. Nakangiting sagot ni Doña Carmen, ngunit ang kanyang mamata ay puno ng hinakpis ng isang ina. Palugi na ang aming kumpanya at ang tanging isasalba na lamang namin ay ang 50 milyong piso mula sa iyong seguro. Ngunit kung lason ang gagamitin, hahatiin pa iyon sa aming tatlo. Ayaw ni Anton na may kahati. Alam niyang may nipin at pakialamera ang kanyang kapatid. Alam niyang kung makukunwari siyang abala, si Sofia ang agaw ngang susi upang buksan ang pinto bago ka pa man makalapit. Umiling ako, hindi makapaniwala sa lalim ng kasamaan ng lalaking pinakasalan ko. Plinano niya rin ang pagkamatay ng sarili niyang kapatid? Oh, Tala! Sagot ng matanda, tila nababasa ang aking isipan. Ginamit ako ngang sarili kong anak. Pinaniwala niya akong ikaw ang target, ngunit ang totoo, nais niyang patayin kayong dalawa ni Sofia upang masolo niya ang buong halaga at makatakas palayo. Kaya siya umiyak ng ganun na lamang sa harap ng bangkay ni Sofia, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil nagtagumpay ang kanyang sariling plano. Ako ang magbabayad ngang lahat ng kasalanan sa kulungan, habang siya ay magiging malaya at mayaman. Iyon ang akala niya, hanggang sa mabuko ang kanyang lihim na telepono. Wala kaming nasabi ni Mayumi. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nakakabingi. Kahit si Teniente Ricardo ay tila natigilan sa manarinig. Ang halimaw pala ay hindi lamang ang inang nakaupo sa aming harapan, kundi ang anak na nagtago sa likod ng mamong mukha at matatamis na salita. Iniwan namin si Doña Carmen sa loob ang malamig na pitan. Sa mga sumunod na buwan, naging laman ng lahat ng balita ang aming kaso. Sa tulong ng mga ebidensya at ng huling pag-amin ng matanda, hinatulan ng panghabang buhay na pagkakakulong sina Doña Carmen at Anton. Ipinasara ng batas ang kanilang nga negosyo at ang lahat ng natitirang yaman ay ibinigay sa mga taong kanilang nalinlang, kabilang na si Mayumi na sa wakas ay nalinis ang pangalan ng kanyang yumaong ama. Ako naman ay pinawalang bisa ang aking kasal sa lalaking muntik ng kumitil sa aking buhay. Lumipas ang isang buong taon. Ang sikat ng araw ay pumasok mula sa bintana ng aking maliit ngunit maaliwalas na kusina. Amoy ng sariwang tinapay at kapeng barako ang bumabalot sa paligid. Matapos ang napakahabang bangungot, nagawa kong bumangon at magsimula muli. Sa tulong nga naipon ko mula sa aking nga disenyo, nagtayo ako ng isang maliit na kainan at paggawaan ng tinapay sa isang tahimik na bayan, malayo sa mapanlinlang na lungsod. Pinangalanan ko itong kusina ni Tala. Dito, ang bawat ngiti ay totoo, at ang bawat bati ay walang halong kasakiman. Bumukas ang pinto na may kasamang tunog ng maliit na kampanilya. Pumasok si Mayumi, nakasuot ng simpleng puting baro at nakangiti ng napakatamis. Hindi na siya ang takot at nanginginig na tagatanggap sa otel. Isa na siyang malayang babae na tumutulong ngayon sa mga batang ulila. Mukhang napakarami mong mamimili ngayon bati niya habang umupo sa isang upuang gawa sa kawayan. Mabuti naman at napadaan ka. Ipagtitimpla kita ng pinakapaborito mong saa, masaya kong sagot habang nag-ayos ng tasa. Nag-usap kami tungkol sa aming mga bagong buhay. Napakagaan ng pakiramdam na wala nang nagbabantang panganib sa aming mga likuran. Ang mga demonyo ng aming nakaraan ay nabubulok na sa loob ng rehas na bakal. Matapos ang ilang oras ng kwentuhan at tawanan, nagpaalam na rin si Mayumi dahil may kailangan pa siyang asikasuhin sa ampunan. Nang makalabas na siya at habang abala ako sa pagpupunas mahapak, napansin ko ang isang maliit na lalaking nakasuot na unipormeng kartero. Huminto siya sa tapat ng aking kainan. Nagiwan ng isang maliit na itim na sobre sa ibabaw ng unang hapak, at mabilis na naglakad palayo bago ko pa man siya matawag. Nagtataka akong lumapit at kinuha ang sobre. Wala itong pangalan ng nagpadala. Walang selyo.
Tanging ang pangalan ko lamang ang nakasulat sa harap gamit ang isang pamilyar at nakakakilabot na gawing ng pagsulat ng maletra. Nanginginig ang aking mga daliri nang punitin ko ang kilid ene sobre. Inilabas ko ang laman nito at halos suminto ang pagikot ene aking mundo. Isang lumang tarhetang susi ang nahulog sa aking palat. Ang numero sa ibabaw nito ay 713. Kasama ngang susi ay isang maliit na piraso ng papel. Binasa ko ang nakasulat doon at naramdaman ko ang pag-urong ng lahat ng dugo sa aking katawan. Hindi pa tayo tapos, mahal ko. Ang susi ang iyong kalayaan nun ay siyaring magiging susi ang iyong katapusan ngayon. Naghihintay lamang ako ang tamang panahon. Bumilis ang tibok ng aking puso. Nilibot ko ang aking paningin sa paligid ng kalye ngunit wala akong nakitang kahina-hinala. Paanong nangyari ito? Nasalok ng mahigpit na kulungan sina Anton at Doña Carmen at imposibleng makapagpadala sila ng ganitong bagay. Kung nakulong na ang lahat ng naplano ng aking kamatayan, sino ang sumulat nito at anong panibagong halimaw ang malayang nakmamasit sa akin ngayon mula sa dilim?